Hello mga kamestro, welcome back again to our channel and isang vlog na naman ang gagawin natin sa gabing ito bago ako magpahinga dahil medyo pagod tayo ngayon sa trabaho. Marami tayong ginawa sa araw na ito. Gusto kong pag-usapan natin yung kabaliktaran ng liquidated damages. Alam natin sa kontrata, it is basic sa construction contract na naglalagay tayo ng clause for liquidated damages. And yung clause for liquidated damages usually ay favorable sa owner. Ang industry practice natin ay 1/10 of 1% of the contract price. But in the Philippines, sa government contract, ang nakalagay doon ay 1/10 to 1% of the unperformed works. Now, which I agree with that type of clause. No? Kasi, palagi ko sinasabi, bakit mapipenalize ang contractor doon sa area na kung saan, halimbawa, ay nagawa na. So, sa government contract natin, sa ating procurement law, ang nakalagay doon na clause ay ang liquidated damages ay based on the unperformed works. But sa private contracts, depende sa agreement ng party. So kung yan ay magiging agreement ng party, then wala tayong problema doon. Pero ang kadalasan na nakikita ko sa mga kontrata natin sa private contracts dito sa Pilipinas, 1/10 to 1% of the contract price. So ibig sabihin, doon pa rin magbabase ng penalty sa contract price. That is liquidated damages na kung sakali ay i-impose sa kay contractor pag si contractor ang cause ng delay sa isang project. Pero mga kamaestro, baka lingid sa inyong kaalaman, mayroon ding tinatawag sa international contract na Brown clause. At yung Brown clause na yon ay ang kabaliktaran ng liquidated damages. Mostly sa atin, medyo hirap tayo pagka may claim si contractor ng variation orders. May claim si contractor halimbawa ng extensions of time. And yung extensions of time na yon, of course, may kaakibat yan na cost effect. Di ba? Pag nag-claim ng EOT, may kasamang cost palagi yon. At palaging pinag-aawayan yan ng mga parties. Kung paano ngayon i-assess yung pag-award ng prolongation cost pagdating doon sa kanyang claim for extensions of time. But in Brown clause, kung mayroon kayong Brown clause sa inyong kontrata, ang Brown clause ay kabaliktaran ng liquidated damages na kung saan nag-set na rin ng fixed amount halimbawa or percentage katulad nung pag naglagay kayo ng clause ng liquidated damages na halimbawa 1/10 to 1% of the contract price, pwede rin na gamitin yon sa tinatawag naman na liquidated prolongation cost na kung saan pagka nag-claim si contractor ng kanyang extensions of time, halimbawa, dahil ang cost ng delay, for example, ay si owner, hindi na mag-a-assess pa ng kung ano-ano pang computations and submissions ng mga document. Mayroon ng pre-agreed amount, halimbawa, per calendar days of delay din ni owner or per calendar days na hindi pa naka-recover yung delay. So, pwede rin yon. Yan ang tinatawag na liquidated prolongation cost. Kabaliktaran ng liquidated damages. So, kung ang liquidated damages mostly ay ini-impose ng client or ng owner sa isang contractor pag na-delay ang contractor, ito naman ang tinatawag na Brown clause or liquidated prolongation cost. Yun naman yung sa side ng contractor na pag kasi owner ay na-delay, wala nang mga presentation ng kung ano-ano pang mga documents to prove
dahil meron ng pre-agreed amount, for example, ng per calendar days of delay ni owner para doon i-award sa magiging claim ni contractor ng kanyang prolongation claim kasama doon sa kanyang claim for extensions of time. So yan mga kamaestro, no? Dito sa Pilipinas hindi pa yan ginagamit, no? Baka kasi hindi sila aware, no? Or hindi nila alam na may ganon, no? Kaya 'di ba ang kawawa palagi dito is yung contractor, no? Dahil pagka mayroong pending billable amount si contractor, talagang kinukuha kaagad yan ng client, no? At hindi nababayaran si contractor, no? Minsan nagsasuffer din ng kanyang retention money, no? Dahil charge ng client automatic yung kanyang liquidated damages. Pero pagka si owner ang na-delay, no? Hirap si contractor minsan mag-prove and magpapa-assess pa, no? At mag-submit pa ng mga substantiation document. By that brown clause sa kontrata, kung yan ay agreed ng party, pagka nagkaroon ng delays, madali na magbayaran, no? At hindi nahahantong doon sa pag-akyat pa sa dispute resolution mechanism, no? Na mag-arbitration. Bakit? May nakalaan na pre-agreed amount doon sa prolongation claim ng contractor, no? Na kabaliktaran ng liquidated damages na ini-impose ng owner. So mas madaling mag-usap ngayon ang owner at yung contractor pagdating sa delays and sa kanilang damages, no? So ang pag-uusapan nila yung mga basic and common variation orders and change orders, no? Pagdating doon sa extensions of time and claim for prolongation cost, hindi na sila hirap dahil nga mayroon ng pre-agreed amount ng damages na pwedeng i-impose sa kay owner and pwede rin i-impose ni owner sa kay contractor pagka silang dalawa ay mayroong kaakibat na liquidated damages clause, no? So, yon. Usually kay owner, liquidated damages lang ang term natin. Sa kay contractor, ang ginagamit na term sa international contract ay liquidated prolongation cost. So, napaka-importante yan, no, mga kamaestro, na malaman natin yan dahil siyempre, pag nagsara tayo ng kontrata, pwede natin i-negotiate sa other party na pagka nagkaroon ng delays, mayroon ng pre-agreed amount. Yan. Okay? So, sana nakatulong na naman sa atin yung vlog natin sa gabing ito, no? At sa susunod, marami pa tayong i-discuss regarding construction contracts naman para mag-guide naman tayo doon sa ating pag-administer ng ating mga kontrata sa ating mga construction project, dahil yun yata ang medyo mahina, no? Ang bawat isa, lalo na yung mga nangungontrata, no? Pagdating doon sa administration ng kontrata, interpretation ng kontrata, interpretation ng general conditions, no? And iba pang mga kailangan sa construction contract. So, yun. So, sana ay may natutunan kayo ngayon, and kung ano pa yung mga suggested topics ninyo, pakilagay lang sa description box para pagka alam nating i-discuss yan, then i-discuss natin dito sa ating YouTube channel, at para naman mag-guide yung bawat isa sa atin sa mga topics na gusto ninyong malaman dito sa Coffee Talk with Maestro. So magandang gabi po sa inyong lahat, and naway pagpalain tayo sa araw na ito.